Good day mga ka-travelers. Grabe, believe talaga ako iyon pagdating sa fuel consumption niya. Ito talaga masasabi ko mga ka-travelers na super solid talaga tong Hyundai Ion na unit na to mga ka-travelers pagdating sa fuel consumption. Believe talaga ako. Tara, paliwanag ko sa inyo kung paano nga ba. Good day mga ka-travelers. Alam nyo ngayong panahon talaga na mga tumaas na yung bilihin, tumaas na yung fuel, at tumaas na ang ibang transportation mga ka-travelers. Isa sa mga hinangaan ko itong Hyundai Ion, talaga namang napakatipid sa gas. Mga ka-travelers, may na 2 weeks itong gas full tank ng Hyundai Ion at ang bawas pa lang 2 bars pa lang mga ka-travelers. So ganyan katipid ang Hyundai Ion na unit mga ka-travelers. So dito lang ito sa Tuguegarao paikot-ikot. So super tipid mga ka-travelers. Patag yung city driving itong mga ka-travelers. Dito lang sa Tuguegarao City at umabot ng 2 weeks. 2 bar lang ang nabawas mga ka-travelers. Believe talaga ako rito sa Hyundai Ion. Ang full tank nito ay nagkakalaga lang dati ng 1.3 nung time na mura pa yung gasoline. Pero ngayong medyo nagmahal-mahal na ang full tank nito ay umabot na ng 2.5. Diba? Ang layo ng diferensya mga ka-travelers. Kaya talaga namang pagdating sa fuel consumption, hindi ka dito malulugin, napakatipid, solid. Kahit paganahin mong aircon, magpa-sounds ka dyan, ay grabe, tipid. So alam nyo, isa lang sa share ko dati yung pumunta ko ng Isabela mga travelers. Pinultang ko dito sa Tuguegarao. Simula dyan sa Shell mga travelers, nagpultang ako ng 300 kasi nga may bawas konti, 1 bar yung bawas niya, so nagpultang ako 300. And pumunta kami ng Isabela mga travelers. Pagdating naman ng Isabela, umuwi pa kami, and ang full tank namin guys ay hindi pa nabawasan. So ang nabiyahe namin, alam nyo kung ilang kilometers mga travelers, umabot lang kami ng mga nasa 30 plus kilometers mga ka-travelers. Balikan yon, bali 60. At wala pang bawas ang ating full bar ng ating fuel mga ka-travelers. Grabe, ganito pala talaga katipid si Hyundai Ion. So dito ako humahanga sa fuel consumption nito. Super tipid. At ang Hyundai Ion kasi maliit lang siya. As in, same size lang ata sila, hindi ko lang sure. Same size lang sila ni Wigo. Si Ion, magaan siya. And maliban sa magaan, ay 3 cylinder mga travelers. So talagang matipid siya. And malakas din naman sa arangkada, kahit naka-aircon. Kaya din naman yung paahon, second gear doon sa amin, yung matarik na daanan doon, kayang-kaya mga travelers ang paahon. So doon ako believe din kay Ion. Talagang gumagapang din sa ahonan mga travelers. Solid. So ngayon di ko lang alam kung magkano yung price nito kasi nga yung fuel car and diesel car and ang gasoline car ay medyo bumaba yung price. Siguro ito mabibili mo na lang ito ng 150,000 ngayon yung bago-bago pa. Pero kung mga sikanan talaga as in gamit na, siguro mabibili mo lang siya ng mga 100 or mababa pa sa 100 mga travelers. So nag-uso na kasi ngayon yung electronic car katulad ng mga nabibili natin na common, kilala katulad ni BYD. Yan na kasi ngayon tinatangkilik ng mga may kaya sa buhay, yung electric car, electronic car mga travelers. Ayan, dito sa Tuguegarao kung makita nyo yung aming dito, gasoline 124 ang diesel, 136 V-power na diesel, and 100 na yung gasoline. So ang laki ng diferensya, di ba? Napakamahal. Ang 100 pesos mo na lang ngayon ay siguro talagang 1 litro lang mga travelers. Talagang napakakunti na lang ng 1 liter mo. Ganun kakunti. At ang 1 liter katulad dito, ang Hyundai Ion matipid, kaya umaabot ito ang kanyang range, umaabot ito ng up to 17 km mga travelers. Grabe. Napakatipid talaga ni Ion. So, ayan, tumaas na kasi yung gasolina ngayon, kaya at least may sasakyan pa rin tayo nagagamit na matipid kaysa mag-diesel ka. Pag nag-diesel ka tulad ng Hilux, Fortuner ay napakamahal. Mahal ng diesel ngayon, 100 plus, 136 na. Mag-140 na ata sa next week mga ka-travelers.
o ganoon kamahal ang diesel. Ayun. Sa aircon naman kasi si Ion, walang problema to. Malamig naman yung aircon niya pagka ito ay bago-bago pa. Pero pagka talaga namang luma na, gamit na, ramdam mo na yung medyo pagbabawas ng lamig niya mga ka-travelers, no? Ito malamig pa naman siya eh. Bago kasi yung bagong palit pala yung ano nito. Ano tawag na? Evaporator. Yun, bagong palit mga travelers. Kaya napakalamig. So ang evaporator nito nagkakalaga din ng 4,000 plus. Medyo pricey rin mga travelers. Pero pag sa online ka, sa Shopee, mga 1,000 mahigit lang. Or 2,000 mga dyan. So ang yun kasi mas madali siya iparada, i-parking, easy, mas madali. So 2 weeks na mahigit mga travelers. Yung bawas ng fuel ay 2 bars pa lang. Sulit. Hindi ka magsisisi dito sa ganitong sasakyan kahit maliit lang siya. Matipid naman, di ba? Ganun ang kagandahan sa sasakyan na to. Yun guys, daan mo tayo dito. Ay konti lang yung space. Ayun, may iyon din mga travelers, oh. Marami na rin ako napapansing iyon dito sa Tuguegarao. May pula, yan, may blue na rin dito. So talagang marami na rin nakabili na mga taga rito ng unit na ganito. At isa pa mga ka-travelers, si Hyundai Ion, hindi siya magastos sa maintenance. Wala siya ganong accessories pa ka-travelers. Ang ano lang dito, maintenance, oil, yan mga travelers. Yan yung i-maintain nyo talaga sa kanya. Oil, coolant, brake fluid. Pero pag sinabi natin na sa sa mga ano tawag nito, maintenance pagdating, katulad sa Fortuner kasi may mga maintenance din kasi kailangan may check ka rin dun sa makina niya na iba pang mga accessories. So hindi alagain ito kasi hindi alagain si Ion. Unlike dun sa ibang unit na need mo talaga alagaan, mga pang ilalim. Ito kasi tagal na ito mga ka-travelers. Simula nung unang paayos ko nito, matagal na, nung 2025 ng mga January, dyan ako nagpaayos ng pangilalim nito. Pinatingnan ko, wala pa namang diferensya. Yun yung huli kong patingin nito. Hanggang ngayon, wala pa naman akong naramdaman na damage sa ilalim. Okay na okay pa mga ka-travelers. Matibay din naman talaga to. Ito pa, yung lang pala, yung lock, yun. Ito lang yung yung problema, yung medyo, pero madali naman naayos. Yung sa kanyang lock mga travelers, kasi may remote ito eh. So medyo nagluloko-loko lang yung remote niya. Kailangan mo, pagka ipaparada mo siya, need mo talaga mano-mano. Unlike dun sa mga unit na ng mga bagong ngayon na di-remote. Second gear tayo guys. Maganda siya manakbo mga travelers, hindi malikot yung manubela. Wala kantok. Wala traffic ngayon. Basta tumaas talaga yung fuel, wala na talagang traffic katulad nung pag may mga crisis katulad nung pandemic. Malaka yung sasakyan o madalang.
Ewan ko lang mga ka-travelers kung ano yung mangyayari sa atin next week or next month. Ano yung kalagayan ng ating fuel, kung tataas pa ba or bababa. Wala pa lang mga update ngayon yung DOE. Ibang sarado. Ibang store, ibang business dito nagsisarado na, business establishment, gawa ng mahal ang fuel, madalang yung customer. Dito naman sa ano bang gasoline station to, 118. Dito naman parang GL ata itong isa, 95 yung gasolina. Medyo mababa lang sa GL. Yan mga travelers guys, pa-subscribe naman ang ating channel. Paki-click naman guys ng notification bell dyan sa baba, at i-click nyo na rin po yung bell and then yung all. And hindi muna tayo nag-chariot, pinapahingahin ko muna yung chariot. So Martes naman tayo babiyahe mga travelers using Rosie Chariot mga travelers. Okay din si yun sa lubak. Maganda yung suspension, hindi siya matagtag. Lalo na pag may karga ka na pasahero, mga dalawa, yan smooth na yung rebound ng suspension nitong iyon. So yun guys, at hanggang dito na lang yung ating vlog. Update na lang ako sa inyo ulit pag talaga namang magkakaroon talaga ng crisis. Grabe, paano na kaya ito mga ka-travelers? Dito tayo mahihirapan sa paglalakbay sa fuel. Maganda talaga electronics car na lang o electric car para mas matipid. Tsaka hindi natin kailangan pang paggasgas. Okay guys, thank you guys. Thank you for watching. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo sa ating channel. Thank you very much.